Biglang sumulpot na naman itong si kapatid 'no, si ate. Biglang sumulpot na naman. 'Pag, sa oras na kailangan natin, wala. Tapos dun sa unexpected na moment na hindi naman natin ini-expect, biglang nandiyan. Akalain mo kaya nga alam niyo sa totoo lang, magpasa hanggang ngayon ako, wala pa rin akong tiwala at duda ako dito sa taong ito. Bakit kamo? Kung babalikan natin yung mga pinaggagawa niya, kung sa unang tingin napakabigat. Kasi ikaw ba naman, maghahain ka ng kaso sa ombudsman, magpapa-senate investigation ka, magsasalita ka sa harap ng mainstream media, kontra dun sa gobyerno, magpapa-press con ka, ang dami mong sinasabi. Mm. On the other hand, meanwhile, sa kabila, sa gobyerno, ni isang turok or, tusok sa tagiliran nito, yung kahit kiliti man lang, wala. Ano ibig kong sabihin? Nakita ninyo yung mga kasamahan natin, kinukulong na, nagiging terorista na, nagiging wanted na, ang daming mga kaso na, nako-contempt at kung ano-ano pang pinagagawa. Kahit yung mga dismiss na kaso, binubungkal, binubuhay, kinukulong na. So, eto, for the duration of 3 years na sabihin natin na nasa panig ng Duterte, bakit ni minsan wala? Like for example, kagaya kahapon, tinanong si Castro, anong sabi? Naghain ng Senator Amy is asking the government to report on what is really going on dito sa Lisa cocaine issue na to. Anong sabi niya? Nakakalungkot. Kasi kababayan po natin. Bakit po ganito? Ganon lang siya. Pero wala talaga yung talagang mabigat na course ng gobyerno para gurgurin itong si Senator Amir in whatever ways, 'di ba? Nakita natin sa first part ng campaign kung saan tinaas ng kamay ni Marcos o yung kanyang ading si ate under alyansa. Nung time na yon, ayaw nung mga alyansa supporters si Amy at ayaw din ng Duterte supporters si Amy. So ano ang pinaka last recourse nitong si Amy ay bumaba, umalis sa alyansa at pumunta kay VP Sara. Ano nangyari? 'Di ba? Ano nangyari? Noong pumunta siya sa alyansa o sa mga somehow Duterte supporters, ayun. Kasi last minute siya bumalik or last minute siya pumunta. So nakahabol siya sa spot ng number 12. Pero kung hindi siya bumalik, wala. Tumataginting na nasa top 20 siya, nasa 20 mga ganon. Pero dahil humabol siya sa huli, nakahabol pa rin siya sa naglalaban ngayon, Lito Lapid at Amy Marcos. So doon mo makikita, how did she use the Duterte supporters? Alam mo yun? Kaya, alam mo, like for example, itong sinasabi niya na nag-file siya sa ombudsman, kasuhan itong mga responsible sa kidnapping kay PRRD. Sabi niya, kaya nga umaabot tayo kasi magkakaroon na ng bagong ombudsman. Hello! Alam mo na yan. Alam nyo na yan. Noon pa. Kaya nga, alam mo, non-bearing lahat ng ginagawa niya. Kahit mag-file ka naman sa ombudsman. Dahil sa darating na July 27, magkakaroon ng bagong ombudsman at ang ombudsman na yan ay walang iba kundi si Remulla. Kaya kahit anong gawin mo na alam mo yun, parang syempre makakahugot ito ng makakahugot ng mga supporters from the Duterte kasi talagang nag-file siya ng sa ombudsman, nagpa-Senate hearing siya. Tapos ngayon inuudyokan niya yung palasyo na mag-report doon sa substance na illegal substance at na may namatay na kababayan nating Pilipino. Talagang kung makikita makakapag-hatak talaga yan ng mga supporters. Pero kung titignan ninyo, ano ang
nagiging epekto nung mga ginagawa niya na yan. Kasi sa unang tingin sabi ko nga mabigat eh. Pero pag lalaliman mo, walang bearing, no bearing. Bakit? Mag-file ka ng kaso sa ombudsman, regardless anong date ka mag-file, kahit nung last year ka pa mag-file, walang kwenta kasi magkakaroon ng bagong ombudsman sa July 27. Ngayon, nag-file siya. Nagpa-Senate hearing siya. Ano nangyari? Okay, sasabihin, hindi, sasubmit naman yan yung mga report na yan sa ICC. Ang tanong, tatanggapin ba ng ICC? Ano ba ang magiging impact niyan sa ICC, di ba? Kasi wala din eh. After all, wala din magiging impact niyan kahit i-file nila yan. Nakita ninyo, ang daming mga kahilingan ang ating legal counsel sa ICC. Pinagbigyan ba siya? Kahit nga isa, walang pinagbigyan sa kanya eh. 'Di ba? Yung tanggalin or palitan yung 2 judges doon or i-inhibit yung 2 judges doon. Pinaboran ba? Hindi. Yung interim release, hindi rin. Hindi natin alam kung ano mangyayari dyan. So, non-bearing lahat ng mga pinagagawa niya. Walang magiging epekto sa laban natin dahil alam niya, okay? Una, hindi siya tinatalo ng kanyang kapatid. Kahit anong gawin niya, 3 years na niyang tinatalo yung kanyang adding or yung administration. Pero ano siya untouchable. Napansin ninyo? Untouchable siya. Ibig sabihin, pumapasok dito yung blood is thicker than water. Diba? Bakit hindi niya in-apply itong blood is thicker than water na ito nung kasalukuyang kinikidnap si PRRD? Kasi kung pumasok siya doon sa Villamor Air Base, do you think sasaktan siya? Do you think may gagawin sila kay Amy Marcos kung pinilit niyang pumasok doon? Hindi. Kasi blood is thicker than water. Kapatid pa rin niya yung presidente. So, anong gagawin nila? Tatawagan nila si presidente, boss, paano to? Yung ate mo nandito. So, kung talaga siya, dapat pumunta siya during that time dahil untouchable ito. Untouchable during that time of chaos, commotion. Kapatid pa rin ang turing at tingin nila sa kanya. Dahil sabi ko nga, hindi nga siya inaano hanggang ngayon, di ba? So, bakit hindi sa panahon ng pangyayari siya susulpot? Hindi yan kung tapos na, sa kabilang susulpot na akala mo na ikaw ay nagkaroon ng magandang reinforcement. Parang yung pelikula ng Pinoy movies noong araw na darating na lang yung pulis pag tapos na. Wala na, huli na yung lahat. Kaya kahit anong gawin mo, mag-file ka ng kaso, magpa-Senate hearing ka, walang mangyayari kasi unang-una, hindi ka nila tataluhin. Kapatid ka eh. Anak ka ni Imelda Marcos. Kahit anong gawin, kahit tirahin niya ng tirahin si Liza Marcos, hindi siya titirahin pabalik. Nakita ninyo, magkasama nung one of Maisog rallies, magkasama itong dalawang ito, si VP Sara at si Imelda Amy Marcos. Magkasama la doon sa Maisog rally mismo. 'Di ba? Nagtatawanan ata, ganun itong dalawa. Ngayon nung nagpa-interview si Liza Marcos kay Katunying, sino ang pinunya niya? 'Di ba si VP Sara lang? Sabi niya, nung Maisog rally, tinatawanan kami nung Maisog rally. Sabi niya, nung sinabi ni Duterte na bangag, tumawa si VP Sara. Tumawa din naman itong kapatid. Tumawa. Pero bakit hindi nila ginorgor ito? So that implies na untouchable pa rin ito. Ano ibig sabihin nun? Nag-uusap yan sila. The reason why dikit ng dikit ito kay VP Sara, sabi nga nila, the old saying, make your enemy closer. Para alam mo kung ano ang mga updates, kung ano ang mga pangyayari. So that also means, kung sino man ang taong nasa likod nitong si Amy Marcos, kung sino ang mga sumusuporta sa kanya, they are the same. Make enemy closer to them.
And in fact, hindi lang make enemies closer, kundi conquer your enemies. Let them join you. Ah, ano yun? Na hindi nila namamalayan. Let them join you. Parang alam mo yun yung anong tawag dito? Yung Trojan horse. Na hindi mo namamalayan unconsciously na ikaw pala ay na-conquer and nadi-divide, nawawalan na ng support, ng base support ang talagang totoong Duterte supporters. So sabi ko, kahit anong gawin nitong si Senator Amy, as long as hindi ko siya makitaan na siya po ay ginugurgor ng Marcos administration, I don't think she is there for the Duterte supporters. In fact, sabi niya, magfa-file daw siya ng Rodrigo or PRRD Senate bill na about kay PRRD para makasuhan daw yung nagsasagawa ng mga illegal rendition or extradition, makakasuhan. Tingnan natin kung makakalusot yan sa Senado. Pero sabi ko nga, non-bearing yan. Alam mo yung magiging bearing yan? Yung mga Duterte supporter na solid, abay, mabubudol nitong si Amy Marcos. In fact, sabi ko nga, I'm sorry to say, but also PRRD, inside the cell, okay, inside the Hague, hindi naman niya talaga nakikita yung totoo. In fact, sa bait ni Tatay Digong, talagang mabubudol siya nitong si Amy Marcos. During that time na nasa labas si PRRD, nakikita niya lahat may pwedeng tutulong sa kanya magbigay ng mga kaalaman, kuro-kuro, opinion, sa tingin nila kung totoo. Like for example, kung nasa labas si PRRD, makakausap niya si like the likes of Attorney Sal Panelo or even Baste. Kumbaga meron siyang mga advisor, kumbaga. Pero nasa loob siya, hindi niya nakikita kung anong totoong nangyayari. Basta naririnig niya lang na ipapaabot lang ni VP Sara na, okay, pumunta dito si Senator Amy at gusto kang makita. Anong sagot ni PRD? Ano naman ang sasabihin niya? This is all politics. But at the same time, sinasabi niya na sincere daw ang pagkikipagkaibigan ni Amy Marcos kay VP Sara. But for me, I don't think so. Bahala kayo kung gusto niyo magpabudol sa Marcos, di kayo na lang, di ba? Pero ako, hell no.